Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na pagsasaluhan natin ngayong hapon, ngayong araw na ito. Kung anong oras ka man nanonood nito ngayon, hello po sa iyo. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Thank you so much. Marife Soliano, maraming salamat sa iyo. Geraldine Urot Villaran, maraming salamat sa lahat po ng mga taga-Kuwait. Pa-shoutout raw kina Emily Guarin, Farah May Camarong, and sa bago nilang kasama dyan sa Kuwait na kapangalan ko rin daw, Mia. Hello po. And hello din sa lahat ng mga nakikinig na si Margie Lohong. Maraming salamat. Doris De Leon, thank you so much. Shumi 9688, Lilibet Andrade, maraming salamat. Magandang araw sa iyo. Lilian Madria, maraming thank you. Show me, maraming salamat again. And sa lahat ng mga taga-Jensan, lalo na si Ate Neneng Javier Madria. Thank you so much. And hello din sa lahat ng ating tagapakinig over there sa Nueva Ecija. Kay Suing Tips. Ayan, maraming salamat. Liza Chen, hi! Glory to Dios, maraming salamat sa iyo. Ngayon, sa loyal supporter daw natin siya. Hello sa mga taga-Singapore. Pa-shoutout daw sa lahat ng mga kapwa niya OFWs. Hello kay Gail Alfajardo. Maraming salamat. And sa mga anak niyang si Kit, Kalin, and Princess. Thank you so much sa inyo. Hello din kay Roda, Beth, Mila, Dolor, Mian, and Eileen from Kalibuyo, Tanza, Cavite. Galing yan sa Cherry Garment. Hello po sa inyo. Anazel Villa, ayon, Ed Mubarak daw, hello po. And sa lahat ng nag-aabang sa atin sa may Doha, Qatar, thank you so much. Kabangunay, Kisha, maraming salamat sa iyo. Josephina, maraming thank you din sa pagiging loyal mo. Sana all loyal, ganon. Maraming salamat. Jay Ranoy, Kim, salamat. Chris Androdas, ayan, thank you so much. Mary Rose Pahimolin, maraming salamat. I love you too. Thank you so much. Vic Manzanares from Cebu, maraming salamat. Mary Rose, yun, nabasa ko na yan kanina. Hello po. Solid listener daw natin siya since 2023. Oo, kasi 2023 pa naman talaga officially nagsimula ang programang Dear Mama Mia. Though 2019 nag-e-exist na ang ating channel na walang laman. Hi kay Gloria Havillionar. Maraming salamat sa mga taga Hong Kong. Hello, Alona. Maraming thank you din sa'yo. Ayan, sabi niya, karma is real. Totoo naman talaga yun. Kung hindi man ngayon dumating yung karma na inaantay mo, dumarating yung karma sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Ganun yun, para mas masakit, di ba? Hello kay Marilo Sabalye, maraming salamat. Mary Jane Cahudo, thank you so much. Aksa Heliana, ayun, yun palang pagkabasa ng kaniyang pangalan. Hello po! Ayun, maraming nagtatanong kung gustong mag-reveal ng itsura ni JR dun sa kwento ko. Tatanungin natin siya ha. Sabi niya, describe ko raw siya. Paano ko ba siya i-describe? Hindi ko alam kung paano siya i-describe. So, ano na lang, pag may na picture dyan, siya na yon. Kasi siya naman na mag-e-edit nito. So, 'di ba? Siya ang may control kung ipapakita niya yung mukha niya o hindi. Kasi tuwing nagre-recording tayo, wala po siya dito. Nagtatrabaho po. Hello naman dyan kay Sol. Ayan, maraming salamat. Dina Aliparo, maraming thank you. Sally Buma, John Martin. Hello din kay Oliver Idralin. Ayan, na ex-boyfriend niya raw na ngayon ay husband niya na. Marjorie Mortelia, thank you so much. Ray Miranda, maraming salamat. And of course, sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong araw-araw na pakikinig nitong ating programa. Thank you po. Nako, wag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na rin katulad ko para sa kwento natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click subscribe and click the notification bell para lagi ka ring updated sa bawat video, sa bawat kwento na ating ilalabas araw-araw. Ako po ang inyong Mama Mia. Andito na po ang inaabangan niyong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan,
Kahit anong pigil mo, nangyayari pa rin ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Kahit anong ingat mo, pag nakatakda kang masaktan, masasaktan at masasaktan ka pa rin talaga. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ivy. Isang babaeng masasabi ko na good girl naman dati. Lahat naman siguro tayo, Mama Mia, ay dumaan sa phase kung saan mabait tayo, kung saan mapagmahal tayo, kung saan inosente nating inaalay ang ating buong pagkatao at buong puso sa mga taong ating iniibig. Ganun ako, Mama Mia, dati. At para po inyong maintindihan ang kwento ko, simulan natin nung nag-21 years old ako. Kakagraduate ko pa lamang noon ng college. Mama Mia, NBSB po ako noon o no boyfriend since birth. Naniniwala kasi ako na tama ang mga magulang ko. Magiging distraction lang ang lalaki sa akin. Magiging marupok lang ako at posibleng hindi pa makatapos sa aking pag-aaral kung hindi ko ipaprioritize ito at kung sasamahan ko ito ng pakikipagrelasyon. Kaya naman kahit may mga nanliligaw sa akin simula nung high school, walang ni isa sa kanila ang nakakuha ng matamis kong oo. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia. Hindi naman ako masyadong maganda, pero maputi ako at maganda ang aking pangangatawan. Yun po ay naman ako sa mama ko na maganda talaga ang kanyang katawan, Mama Mia. Mama Mia, nung kabataan ko po, masasabi ko na talagang good girl ako. Hanggang sa nung pag-graduate na nga ako ng college ay nakilala ko si Jordan. Si Jordan, Mama Mia, ay masayang-masaya naman kasama. Naging magkaibigan kami hanggang sa nanligaw siya sa akin. At dahil patapos na rin ako noon ng college ay sinagot ko siya. Mama Mia, dahil nga lagi kaming nagkakasama ni Jordan, ay nahulog talaga ang loob ko sa kanya. At nung nag-graduate na ako ng college ay pinakilala ko na agad siya sa mga magulang ko. Naging suportado naman ng mama at papa ko ang aming relasyon ni Jordan. Dahil ang sabi nila, tapos na raw ako sa aking pag-aaral. Tapos na raw ang obligasyon ko sa kanila bilang kanilang anak. Panahon na raw na unahin ko naman ang sarili ko. Mama Mia, masaya ako noon. Lalo pat legal na kami ni Jordan sa pamilya ko at sa pamilya niya. Mama Mia, mula nga nung nag-graduate ako ng college ay nagagawa ko na ang mga gusto ko. At nung makahanap na nga ako ng trabaho, dun ako pumayag sa kagustuhan noon ni Jordan na may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, nung wala kasi akong trabaho, ay natatakot ako na baka mabuntis ako at hindi pa ako makakahanap ng trabaho. Kaya inantay ko talaga na makahanap ako ng regular na trabaho bago ako nagpagalaw kay Jordan. Masaya naman ang relasyon namin. Masaya rin ang sex life naming dalawa. Si Jordan nga pala, Mama Mia, ay gwapo. Isa po siya sa mga pinakagwapong lalaking nakilala ko. Kaya naman ang best friend kong si Bea ay laging atat na sabihin ko sa kanya ang kwento kapag nagdi-date kaming dalawa ni Jordan. Si Bea kasi, Mama Mia, ang nakakakita na lagi raw may mga matang nakasunod sa amin kung saan man kami mapunta. Palaging may mga babaeng humahabol ng tingin sa boyfriend ko. Hindi naman ako nagagalit sa ganon. In fact, Mama Mia, ay proud nga ako dahil marami ang nagkakagusto sa boyfriend ko. Mas doble pa po ang pride na nararamdaman ko dahil sa dami-dami ng mga babaeng nais mapansin ni Jordan ay ako pa talaga ang minahal niya. Wala kaming naging problema. At sa awa naman ng Diyos ay hindi rin naman ako nabuntis ni Jordan kahit nasabihin pa natin na halos 2 beses sa isang linggo kung gawin namin ang bagay na yon, Mama Mia. Naisip ko nga noon, siguro hindi pa talaga tadhana na magkaanak kami. Ayos lang naman sa akin yun. Hanggang sa nag 3 years na nga ang relationship naming dalawa ni Jordan. Mama Mia, nung 3rd anniversary naming dalawa, ay gulat na gulat ako nung biglang nag-propose sa akin ng kasal ang boyfriend ko.
Pero kahit na nagulat ako Mama Mia, naisip ko na rin naman noon na meron naman kaming dalawa na stable na trabaho. Kaya na naming buhayin ang itatayo naming pamilya kung sakali. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na sagutin ng oo ang wedding proposal niya sa akin. Naging masaya ang lahat para sa amin, lalong-lalo na po ang mga magulang ko. Mama Mia, 6 na buwan ang ginawa naming pagpe-prepare ni Jordan para sa aming kasal. Kumuha kami ng mga wedding planners, mga wedding suppliers, at kung ano-ano pa. Nakaka-stress pero masayang-masaya ang magplano ng kasal. Kaya lang Mama Mia, wala pang 1 buwan bago ang kasal ay may nangyari pong trahedya sa pamilya namin. Bigla pong inatake ng sakit sa puso ang papa ko, kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit binawi siya sa amin ng Panginoon. Grabe ang iyak ko noon Mama Mia, kasi nga ina-anticipate ko pa naman at alam kong ina-anticipate din ng papa ko na ihatid niya ako sa altar ng simbahan kung saan nag-aantay sa akin ang lalaking mapapangasawa ko. Kaya lang hindi na yun nangyari Mama Mia. At dahil nga sa trahedyang yun ay pinuspone namin ni Jordan ang kasal sana naming dalawa. Naniniwala kasi ang pamilya ko sa sukob Mama Mia. Siya nga pala, hindi po pala ako taga Maynila. Taga probinsya po ako kaya marami kaming pamahiin at paniniwala. Mga bagay na alam kong hindi ko dapat baliin dahil kung hindi, itatakwil ako ng buong angkan ko. Pati rin naman si Jordan Mama Mia at ang pamilya niya ay naniniwala din sa sukob. Kaya naman, habang inaasikaso ng mama ko at ng mga pinsan ko ang burol ng papa ko, kaming dalawa naman ni Jordan ay inasikaso ang mga suppliers namin at sinabihan na postpone muna ang kasal. Pagkatapos nga ng libing ng papa ko Mama Mia ay hindi pa rin ako nakapagluksa masyado. Kasi mas inuna naming sabihan yung mga naimbitahan namin sa kasal na ipopostpone muna namin. Magsasabi na lang kami kung ano ang panibagong date ng kasal naming dalawa ni Jordan. At yun nga Mama Mia, matapos ang 40 days ng papa ay naisipan namin ni Jordan na sa susunod na taon na lang ang kasal naming dalawa. Mabuti na lang talaga at maintindihin naman ng fiancé ko. Well, wala rin naman siyang magagawa. Hindi ko rin naman kontrolado ang mga nangyari sa buhay ko. Kaya Mama Mia, na-postpone ng susunod na taon ang kasal namin. Pero Mama Mia, ang buong akala ko na matutuloy na nakasal nung papalapit na ng papalapit ang araw, ay bigla pong nawala. Ikinasal naman po si Jordan, pero hindi po ako yung naging bride niya. Lahat ng plano namin sa kasal nasunod naman, maliban lamang sa ako Mama Mia, maliban lamang sa akin. Hindi ako ang kinasal kay Jordan, kundi ibang babae. Ibang babaeng naging katrabaho niya noon Mama Mia na naging kaibigan niya. Opo, niloko po ako ng boyfriend ko o ng fiancé ko. Mama Mia, habang nagluluksa pala ako sa pagkamatay ng papa ko ay may kinalolokohan ng ibang boyfriend ko. Ang sabi niya sa akin, naging busy raw kasi ako sa pag-aasikaso ko sa aking pag-move on mula nung mamatay ang papa. Kaya naman napapabayaan ko raw siya Mama Mia. Oo, sinisipan niya talaga ako kung bakit niya nagawang humanap ng iba. Sinisipan niya talaga ako kung bakit niya nagawang maghanap ng comfort sa ibang babae. Dahil daw wala akong pakialam sa feelings niya. Masyado raw akong naging selfish Mama Mia na napabayaan ko na ang obligasyon ko sa kanya bilang kanyang fiancé at girlfriend. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maisip kung paano niya nasasabi ang mga bagay na yon. Anong gusto niya? Pagbibigyan ko siya sa kama habang nagluluksa pa ako? Habang wala pa ako sa mood dahil nasasaktan pa rin ako sa pagkamatay ng papa ko? Sadya ba talagang ganun karupok ang mga lalaki Mama Mia? Kung hindi mo lang mapagbigyan sa kama ay ipagpapalit ka na sa iba.
Yun nga ang nangyari. Nabuntis ni Jordan ang dati niyang katrabaho. Kaya naman, dahil nasa probinsya kami at kumalat na ang chismis na buntis niya ang babae, Mama Mia, wala na siyang ibang naging choice kundi pakasalan ng babaeng yun at iwan ako sa ere. Bakit ba ganun? Bakit ba sunod-sunod na lang ang mga kamalasang nangyayari sa buhay ko? Masakit, Mama Mia. Mahirap sa akin ang nangyari. Wala na akong nagawa kundi tanggapin na lang ang pakikipaghiwalay at pang-iiwan sa akin ni Jordan. At para makapag-move on ako, Mama Mia, ay umalis ako sa amin. Nag-resign ako sa trabaho ko at pumunta ako ng Maynila. Sabi ko, Mama Mia, ito na ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. Nung nasa Maynila ako ay nag-focus ako sa pagtatrabaho. Nag-focus rin ako, Mama Mia, sa aking sarili. Mahirap, napakahirap po. Pero matapos ang halos 3 taon ay naisipan ko na okay na rin ako. Na pwede na akong bumalik sa probinsya namin. Nag-iisa na rin kasi ang mama ko doon. Wala naman akong kapatid. Kaya walang ibang kasama ang mama ko. Mama Mia, ang totoo niyan, mula nga nung medyo naramdaman kong nakakapag-move on na ako kay Jordan, ay naisip kong napaka-selfish ko palang anak. Iniwanan ko ang mama ko ng mag-isa sa probinsya to mend my broken heart. Samantalang alam kong broken heart na din siya dahil sa pagkamatay ng papa ko. Ang sabi nga nila, kapag namatayan ka ng asawa, ay parang namatay na rin ang kalahati ng buhay mo. Kaya naman, dahil sa konsensya ko, ay bumalik ako ng probinsya namin. Wala na kasi akong trabaho noon, Mama Mia, at lumipat na ako sa online dahil mas malaki ang sinasahod ko doon. Kaya naman, dahil online na rin ang trabaho ko at ang sabi naman ng mama ko ay stable na ang internet connection sa probinsya namin, ay lumipat na ako doon. Pagdating ko ay pinuntahan na agad ako ng best friend kong si Bea. Kinamusta niya ako, Mama Mia. Tinanong niya kung may bago na raw ba akong love life, pero sabi ko, ayoko na ng love life na yan. Mama Mia, kung sino-sino na lang ang nireto sa akin ni Bea at ng iba kong mga kaibigan, kasama na rin ang mama ko. Iba't ibang mga lalaki na sa tingin nila ay naghahanap ng seryosong relasyon. Hanggang sa pinatigil ko na sila dahil wala naman akong balak na mag-date noon. Alam nyo, wala na akong balak na magmahal pa. Grabe ka naman, isang trauma lang. Ayaw mo na agad? Sumusuko ka na agad? Tanong ni Bea. Well, may pangangailangan naman ako dahil tao ako, di ba? May pangangailangan akong sexual. Ak naisip ko ngayon, Bes, paano kaya kung friends with benefits na lang? O di kaya'y casual hookup? O di kaya yung tinatawag nilang FUBU? Ganoon na lang, sabi ko. Mama Mia, hinampas ako ng best friend ko ng malakas kaya napaaray ako. Grabe ka naman, Bes, nananakit ka, sabi ko. Alam mo, nababaliw ka na ba? Gusto mong ipagamit ang katawan mo sa isang lalaking hindi mo naman karelasyon? Abay, napakagaling mo naman. Tumatawa ako noon sa reaksyon niya, Mama Mia. Para siyang nanay ko. Alam mo, Bes, kesa naman masaktan ako, okay na yung ganun. Parehong beneficial sa aming dalawa ang sitwasyon. At isa pa, hindi ako ma-in love. Kasi nga, wala kaming relasyon. Kasi nga, itatanim ko sa utak at sa puso ko na hanggang dun lang kami, hanggang sex lang. Mama Mia, binantaan ako ng best friend ko. Ang sabi niya, siya raw ang makakalaban ko kapag ginawa ko ang pinaplano ko. Tumawa na lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi niya talaga ako maiintindihan dahil nasa mabuting kamay naman siya. Nasa magandang sitwasyon ang kanyang love life. Hindi katulad ko, Mama Mia. Hindi katulad ko na alam kong parang wala nang magiging patutunguhan pa ang pakikipagrelasyon sa akin. Mama Mia, dun ko naisip na siguro nga tama ang naisip kong idea. Makikipag-sex ako pero no attachment. Pero hindi ko pa naman yun ginagawa. Kaya lang, Mama Mia, isang araw may nakilala akong lalaki.
Pinasama ako noon ng pinsan ko dahil pupunta raw siya ng ospital. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay magpapa-check up raw siya kasi masakit ang kanyang katawan. Ilang araw na rin niyang yon nararamdaman. Kaya ako ang pinag-drive niya ng kanyang motor. Oo, marunong po akong magmotor. Yun kasi ang main transportation sa aming probinsya, Mama Mia. Kaya bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ng papa ko kung paano gumamit ng motor. Kaya naman sinamahan ko ang pinsan ko. Habang nasa loob siya ng doctor's office ay may tumabi sa akin na isang lalaking nakauniforme ng pangpulis. Matangkad siya, maganda ang kanyang pangangatawan. Mama Mia, malinis na malinis din siyang tignan. Parang hindi pinagpapawisan. At nung tumabi nga siya sa akin ay nasiguro ko nang malinis siya dahil mabango siya. Hanggang sa tinanong niya ako kung may tao pa raw ba sa loob o kung ako pa raw ba ang susunod. Ngumiti na lang ako, Mama Mia, at ang sabi ko, ang kasama ko ang nasa loob. Bakit ka nga pala hindi sumama doon? Ayoko. Ayoko kasi talaga ng ospital, napilitan lang ako eh. Sabi ko. Nagkakwentuhan kami noon at nagkakilala. Itago na lang natin siya sa pangalang Rex, Mama Mia. Tunay nga ang isa siyang pulis at meron daw silang parang yearly check-up nila at kukunin na lang daw niya ang result niya sa doktor. Kaya naman, Mama Mia, dahil nga nagkakwentuhan kami ng halos mahaba-habang minuto din dahil natagalan ng pinsan ko sa loob, ay nagka-exchange numbers kaming dalawa. At nung lumabas na nga ang pinsan ko ay nagpaalam na rin ako kay Rex at saka lumabas na rin kami ng ospital at umuwi ng bahay. Pagdating ko sa bahay, Mama Mia, wala akong natanggap na text pero nung kinagabihan nung matutulog na ako ay may natanggap akong mensahe mula sa isang unknown number. Hi, si Rex nga pala to. Ito nga pala ang isa kong number. Pasensya ka na, mali yung nabigay ko sa'yo kanina. Pangtrabaho yun eh, sabi niya. Hello Rex, kumusta ka na? Tanong ko. Tinanong pa niya ako, Mama Mia, kung sino raw yung sinamahan ko sa ospital. Kung boyfriend ko raw ba yun o asawa. Tumawa na lang ako at ang sinabi ko sa kanya ay pinsan ko yon na pinag-drive ko lang ng motor. Mama Mia, ang sabi niya ay nabunutan raw siya ng tinik sa dibdib. Akala raw niya ay boyfriend ko. Akala raw niya ay hindi siya makakaporma sa akin. Tumawa naman ako sa mga naging hirit niya. Napakapalabiro pala niya. Hanggang sa nag-uusap na nga kami sa text at sa tawag. Halos kada umaga at gabi, Mama Mia, ay tinatawagan at tinetext niya ako. Naging friends ko na rin siya sa Facebook. Hanggang sa tinanong niya sa akin, Mama Mia, kung meron raw ba akong boyfriend. Sabi ko wala. Tinanong niya kung pwede raw ba akong ligawan pero ang sabi ko, hindi ako nagpapaligaw at wala akong plano na pumasok sa isang relasyon. Mama Mia, dun siya nagulat sa akin. Sabi niya, kakaiba raw akong babae. Ako lang daw siguro ang babaeng nagsasabi na hindi ako pumapasok sa isang relasyon. Paano kung sabihin ko sa iyong gusto kita? Tanong niya. Alam mo, baka may asawa ka na tapos ganyan pang sinasabi mo sa akin. Alam ko naman kayong mga pulis eh. Ganun naman kayo, 'di ba? Palagi kayong may babae, kaliwat kanan. Hindi pa dun kasama yung asawa nyo. Hoy, wag mo namang lahatin. Hanggang sa Mama Mia, pagkalipas ng ilang araw ay nagulat ako nung may sinend siya sa akin sa messenger na isang picture. Nakita ako na isa pala yung sinumar o Certificate of No Marriage. Nakita ako rin na ang date ng pagkuha niya, Mama Mia, ay yung date kinabukasan nung pagkasabi ko na baka may asawa siya. Tumawa na lang ako. In-stalk ko rin, Mama Mia, ang kanyang lahat ng social media accounts. Lahat din ng mga social media accounts ng mga friends niya na nagtatag sa kanya ng pictures. Wala naman akong nakita na may karelasyon siya doon. Ayoko naman kasi talaga, Mama Mia, nang nakikipag-usap ako sa isang lalaking may sabit. Ayoko na baka kahit wala siyang asawa ay baka may girlfriend, may kinakasama, baka may anak. Ayoko pong nakakasakit. Mama Mia, alam ko po kung gaano kasakit ang pakiramdam ng maloko. Kaya pinangako ko sa sarili ko noon,
Hinding-hindi ako magiging instrumento para manakit ng kapwa ko babae. Hinding-hindi ako magiging instrumento para umiyak ang isang babae. Kaya naman Mama Mia, nung masiguro ko na single at walang sabit itong si Rex, ay sinabi ko na sa kanya sa text na he can have my body except my heart. Mama Mia, ilang oras pa siyang hindi nag-reply. Akala ko nga ay hindi niya nabasa, pero Mama Mia, ang sabi niya hindi niya raw alam kung paano magre-react sa ganon. Hindi niya raw naisip na ganong uri ako ng babae. Tumawa na lang ako. Hindi ko na siya kinorek Mama Mia dahil alam kong cheap ang tingin niya sa akin. Kasi nga, wala naman sigurong babae ang gustuhin na nagpapagalaw ng isang lalaki. Pero hindi naman nakikipagrelasyon. Lahat naman siguro ng babae ay relasyon ang gusto. Lahat naman siguro ng babae ay gustong makarelasyon muna ang lalaki bago sila bumukaka sa harap nito. Pero ayoko na talaga ng masaktan ako Mama Mia. Mas gusto ko na lang ng ganon. Nang walang strings attached. Hanggang sa hindi siya naniniwala na ganon ako. Nagtitext kami Mama Mia. Lagi niyang tinatanong ang tungkol sa panliligaw pero lagi ko naman siyang binabara. Lagi kong pinapatunayan sa kanya at sinasabi na ayoko talaga na magkaroon ng karelasyon. Ang gusto ko, yung game lang. Walang personalan. Hanggang sa yung mga text messages namin ay napunta na sa sexual na topic Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nag-aya siya sa akin na kung pwede raw bang magkita kaming dalawa. Siyempre, tinanong ko siya kung para saan at magkikita kami. Alam mo, kung para lamang sa usapan, date, ayoko nang ganon. Lagi kong sasabihin sa iyo, Rex, hindi ako makikipagrelasyon. Hindi na ako papayag na may pumasok pang lalaki sa puso ko. Sabi ko sa kanya na hindi ko naman pinapaliwanag kung ano ang dahilan. No, hindi Ivy. At ang gusto ko, magmotel tayong dalawa. Pagkasabi niya noon ay biglang kumabog ang dibdib ko Mama Mia. Ilang taon na rin. 3 taon na rin mula nung huling may gumalaw sa katawan ko. Si Jordan pa ang nakagalaw sa akin. At nung naghiwalay nga kami ay wala na akong naikakama pa. Kaya naman dahil siguro sa sobrang pananabik at sa libidong nararamdaman ko Mama Mia ay pumayag akong makipagkita kay Rex. Nag-set siya sa akin ng isang hotel na malayo sa bayan namin. Halos 30 minutes din ang biyahe. Kaya naman humiram na lang ako ng motor sa pinsan ko at nagmotor na lang ako papunta doon. Pagdating ko sa hotel, ay nakita kong nag-text sa akin si Rex kung ano ang room number. Kaya naman Mama Mia, pumunta na ako doon. Pero hindi pa ako kumakatok. Ilang minuto na akong nasa labas ng pintuan ng room na sinasabi ni Rex Mama Mia. Pero kinakabahan pa rin ako. Sinaway ko pa ang sarili ko noon. Bakit pa ba ako nandito kung kakabahan lang din ako? Kung natatakot pala ako ay bakit ako pumayag na makipagkita sa isang lalaking practically ay estranghero para sa akin? Pero sabi ko, bumiyahe na ako ng ganun katagal. Might as well make it worth it naman, hindi ba? Kaya kinatok ko ang pintuang yon. Pasok, bukas yan, sabi ng lalaki na nasa loob na alam kong si Rex Mama Mia. Pagkapasok ko pa lang ay halos mabilaukan na ako sa nakita ko. Si Rex Mama Mia nakahiga sa kama. Ang kanyang ulo ay nakaunan sa 2 niyang kamay. Ang kanyang atensyon ay nasa telebisyon pero naka-half naked na siya. Kitang-kita ko ang 6-packs niyang abs Mama Mia. Tone na tone ang katawan niya. Siguro ganun talaga dahil pulis siya. Mama Mia, nung nakita na niya akong pumasok ay umupo siya sa kama. Sabi niya umupo raw ako sabay hagod niya sa parte ng kama kung saan niya ako gustong paupuin. Kinakabahan talaga ako noon. Pero Mama Mia,
Pinagpapawisan pa rin ako sa init na nararamdaman ko. Kahit na malamig naman yung aircon sa loob ng hotel. At kahit pa Mama Mia, naka-halter top lang ako noon at naka-miniskirt. Oo, naka-miniskirt ako habang nagmomotor. Ganun ako manamit, Mama Mia. Sexy ako, alam ko. Pagkalapit ko kay Rex ay tinanong niya ako kung anong gusto kong inumin. Gusto ko raw ba ng beer pero sabi ko hindi dahil nakakataba yun at nakakalaki ng tiyan. Kaya naman tumawa siya at tumayo at may kinuha siya sa isang supot. Isang hard na inumin. Prepare ka na pala sabi ko. Meron din akong beer dyan kung sakaling beer ang gusto mo. Alam mo na, laging handa. So Boy Scout ka pala. Hindi ka lang pulis kundi Boy Scout din. At doon ko napansin, Mama Mia, na naka-boxer short na lang pala siya habang nakaharap sa akin. Kitang-kita ko ang kaniyang pagkalalaki kahit na natatabunan pa yon ng maliit na tela ng boxer short niyang suot. Mama Mia, ilang beses din akong napalunok ng laway ko noon. Hindi ko lubos sa kalain na nandito ako sa isang hotel kasama ang isang lalaking hindi ko naman karelasyon. Nag-inuman muna kaming dalawa ni Rex para naman ma-ease ang atmosphere sa aming dalawa. Para naman hindi awkward. At habang nagiinuman kami ay nagkukwentuhan kami. Hanggang sa lumapit na siya sa akin. Malapit na Mama Mia. Hanggang sa hinalikan na niya ang leeg ko. Doon ay nakiliti ako at bulta-bultahing kuryente ang gumapang sa loob ng katawan ko. Nagiinit din ako noon, Mama Mia. Nagdadalawang isip pa ako. Nagtatalo pa ang puso't isip ko. Ang gusto ng katawan ko ay agad-agad na akong bumigay kay Rex. Pero ang gusto naman ng isip ko, Mama Mia, ay tumakbo na palayo sa lugar na yun dahil masama ang ginagawa ko. Relihiyosa pa naman ang pamilya ko, Mama Mia. Pero heto ako, nagpapagalaw sa isang lalaking hindi ko naman karelasyon. Sa isang lalaking nung una ay gusto namang makipagrelasyon sa akin pero ako ang pumipigil. Kaya lang, Mama Mia, dahil siguro 3 taon na rin akong tigang, ay nagpadala na rin ako sa damdamin ko. Opo. Ginagantihan ko na rin ang bawat haplos at halik ni Rex sa akin. Hanggang sa hinubad na niya ang pang-itaas kong suot. Hinubad na rin niya yung strapless kong bra, Mama Mia. Tumambad na sa kanya ang mga cocomelon ko. Doon, Mama Mia, ay pinagpala niya ang mga bagay na yon. Kaya hindi na talaga ako nakapagpigil at tuluyan na akong natupok ng init ng nararamdaman ko at ng tukso na nasa loob ng katawan ko. Mama Mia, masasabi kong magaling na magaling sa kama si Rex. Hindi lang basta magaling kundi napakagaling talaga. Siguro dahil banat na banat siya sa exercise dahil sa trabaho niya. Yung dati ko kasing boyfriend na si Jordan, Mama Mia, okay naman din siya ka-sex. Kaya lang, masasabi ko na parang selfish siya. Parang lagi niyang inuuna ang kanyang pleasure kaysa sa akin. Pero iba si Rex, Mama Mia. Pinaramdam niya sa akin ang kakaibang sarap. Parang first time kong makarating ng ganun. Mama Mia, parang first time kong makarating sa sinasabi nilang langit kasama si Rex. At nung may nangyari nga sa aming unang beses ay nakatulog kaming pareho. Nung magising kami ay nag-shower ako at nung pagbalik ko, Mama Mia, ay agad niya akong hinila at nag-round 2 pa kaming dalawa. Makailang beses naming pinagsaluhan ang bagay na yon. Wala kaming sabi-sabi. Puro ungol at ingay lang namin at ingay lang ng nagsasalpukan naming katawan ang maririnig sa hotel room na yon. Masasabi ko, Mama Mia, na nag-enjoy ako. Bumalik ako sa bahay namin na para bang bagong bukang bulaklak. Nung tiningnan ko nga ng paulit-ulit ang sarili ko sa salamin ng banyo ng hotel, ay hindi ako makapaniwalang nagawa ko ang bagay na yon. Ang isang bagay na kailanman ay hindi ko naiisip na makakayanan kong gawin o mai-experience ko sa buhay ko. Kasi nga, sabi ko sa ninyo, good girl po ako. Pinalaki po akong relihiyoso.
Kaya lang, siguro ganun talaga ang nagiging epekto kapag sobra ka ng nasaktan. Kapag nagtiwala ka ng labis sa isang tao. Kapag binuhos mo lahat ng pagmamahal mo. Pero sa isang igla pa iiwan ka lang pala. Ipagpapalit sa iba at mambubuntis ng iba pagkatapos sa iyo pa isisisi ang lahat. Siguro ganun talaga ang traumang naramdaman ko noon kay Jordan, kaya ako nagawa ang bagay na ito. Pagkatapos na may nangyari sa aming dalawa ni Rex ay hindi na siya tumawag o nag-text sa akin. Ako rin naman, Mama Mia, ay hindi na rin nag-reach out sa kanya. Ayoko namang isipin niya na namimiss ko siya. Ayoko namang isipin niya na atat ako. Ayoko nang ganon. Hindi ako ganong uri ng babae. At isa pa, malinaw naman ang usapan naming dalawa ni Rex na hanggang kama lang kami at wala kaming magiging relasyon. Kaya naman, kahit na ilang araw siyang hindi nagparamdam, ay hindi na rin ako nababahala o nag-aalala doon. Pero pagkatapos ng 2 linggo, Mama Mia, ay bigla siyang nag-text at nangamusta. Sinagot ko rin naman ang text niyang yun. Basta ba siya ang maunang mag-reach out. Hanggang sa inaya niya akong muli. Doon ulit sa hotel na yun. Mama Mia, this time ay pumunta ako doon ng mas maaga-aga. Gusto ko kasing unahan si Rex sa loob ng hotel room. Ang sabi niya kasi sa akin ay nabook na niya ang hotel room na yon. Pero pagdating ko doon ay nandun na pala siya. Agad-agad kaming pumunta sa business naming dalawa. Agad-agad kaming nagsiping sa kama. Hindi lang 1 beses kundi 3 beses. Hindi na kami nagpaumaga pa noon at umuwi na rin ako kaagad. Mama Mia, ilang araw pagkatapos noon ay hindi ulit nag-text o natumawag sa akin si Rex. Pakiramdam ko noon ay na-achieve ko na talaga ang goal ko, Mama Mia. Na yung sex lang, casual sex lang at walang attachment. Ganun sa amin ni Rex. Walang nagtatanungan kung kumusta na, walang nagtatanungan kung kumain na ba, walang ganun. Walang sweet messages dahil yun ang gusto ko. Ayokong may mapol sa aming dalawa. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na si Rex, nung una, ay crush lang niya ako kaya nasabi niya noon na kung pwede raw ba niya akong ligawan. Imposible naman kasing magkagusto ka sa isang tao nang 1 beses mo pang nakikilala. Kaya naman, Mama Mia, sabi ko sa kanya ay huwag kaming magme-message ng mga sweet messages sa isa't isa nang sa ganoon ay walang ni isa sa amin ang mapol. At yun ay sinunod naming dalawa. Ilang araw pa ay dumating ang best friend ko na si Bea. Hindi ko na itago sa sarili ko ang lahat ng mga nangyari kaya sinabi ko sa kanyang totoo. Mama Mia, mag-asawang batok ang binigay niya sa akin. Ang sabi niya ay napakabuwang ko raw talaga. Bakit ako pumapayag sa ganon? Alam mo, okay na yung ganito, Bes. Walang strings attached. Parang ano lang ba? Alam mo na, yung laro-laro lang. Pareho naman naming alam na hanggang dito lang kaming dalawa kaya walang masasaktan. Alam mo, Bes, kakaiba ka talaga eh. Bakit hindi ka nalang humanap ng lalaking magmamahal sa'yo? I'm sure meron naman dyan. Pero bakit ikaw? Gusto mo ng ganito? Gusto mo ng lokohan? Bea, hindi ito lokohan. Itong tawag sa ginagawa ko, praktikalan. Oo, ayoko nang ma-in-love. Pero may pangangailangan din akong sexual. Kaya yun ang naibibigay sa akin ni Rex. Isang bagay na excellent naman talaga siya. Mama Mia, kahit anong payo ng kaibigan ko ay hindi ko pa rin siya pinakikinggan. Kaya naman, ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay tinawanan ko na lang lahat ng kanyang mga sinabi. At pagkatapos nga ng mahigit 2 linggo ay nag-text ulit si Rex sa akin. May nangyari ulit sa amin. Hanggang sa nung ika-4 na beses na niya akong tinawagan, Mama Mia, ay nagbago siya ng hotel room. At hotel mismo, Mama Mia. Bakit tayo dyan? Wala bang vacant dun sa suki mo? Tanong ko nung tumawag siya sa akin kung nasaan na ako. Maulan nung mga panahon na yon kaya hindi ako nagmotor at nag-commute lamang ako. Mama Mia, tumawa na lang siya. At ang sabi niya, antayin ko na lang daw siya sa labas dahil may binili pa raw siya.
Pagkadating niya ay hinawakan niyang kamay ko at pumasok kami sa loob ng hotel room na yon. Mama Mia, gulat na gulat ako pagpasok dahil may pa-decoration pa siya sa hotel room. May petals of roses pa at may bouquet pa sa tabi. Ano to? Tanong ko sa kanya. Pilit kong tinatago sa sarili ko, Mama Mia, ang kilig na nararamdaman ko. Oo, aamin na ako, Mama Mia, na kinikilig ako sa ginagawa ni Rex. Kinikilig ako sa mga bulaklak. Akala ko nung una ay hindi na ako ang babaeng gustong-gusto ang mga bulaklak. Si Jordan kasi noon, Mama Mia, ay mahilig magbigay sa akin ng mga bulaklak. At yun ang isang bagay na nagpapakilig talaga sa akin, lalo na kung red roses. Yun talaga ang paborito kong bulaklak, Mama Mia. At nakuha pa talaga yun ni Rex kahit wala naman akong naikwento sa kanya tungkol sa bulaklak na gusto ko. Bouquet of red roses. Mama Mia, niyakap niya ako ng mahigpit. At nung gabi na yun, ay may nangyari ulit sa aming dalawa. Pero hindi katulad nung mga nakaraan na bigay todo si Rex, na halos gibain na niya ang pagkababae ko. Ngayon, Mama Mia, masasabi kong hindi sex ang nangyayari sa aming dalawa, kundi making love. Kasi napaka-gentle ni Rex sa akin nung mga panahon na yun. Para bang isa akong babasaging kristal na ayaw niyang mahulog at baka mabasag. Maingat ang bawat galaw niya sa akin noon. Isang bagay, Mama Mia, na mas lalong nagpakilig sa akin. At nung gabi din na yun ay mas marami kaming halikan sa mga labi. Noon kasi, Mama Mia, ay katawan ko lang ang hinahalikan niya. Yung mga pribadong parte ng katawan ko. Naghahalikan naman kami sa labi pero hindi tumatagal. Kaya lang nitong ika-4 naming pagkikita ay masasabi ko talaga, Mama Mia, na mas gusto niyang hinahalikan niya ako sa labi. At yun naman ay nakapagdagdag ng kaligayahan at sarap na nararamdaman ko. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam. Pero nagtatalo po ang puso't isip ko. Ang puso ko ay kinikilig at ramdam na ramdam ang pagmamahal sa bawat haplos at halik ni Rex sa akin. Pero ang isip ko naman ay laging naka-warning, Mama Mia. Laging naka-mode on na dapat daw ay hindi ako magpadala sa ganon. Dahil baka masaktan lang ulit ako. Pero Mama Mia, matigas talaga ang puso eh. Kapag talaga nagmahal ka ay hindi mo na rin yun napipigilan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sa halos ika-7 na naming pagkikita ni Rex, at pagkatapos na may nangyari sa amin ay may binalita siya sa akin. Ang sabi niya ay ikakasal na raw siya. Doon ako gulat na gulat. Ikakasal ka na? Hindi ko nga alam na may girlfriend ka eh. Sabi ko na pilit kong tinatago sa boses at mukha ko ang sakit na nararamdaman ko. Doon niya inamin sa akin, Mama Mia, na wala naman talaga siyang girlfriend nung nagkakilala kaming dalawa. Meron daw siya dati na long-term girlfriend, kaso lang niloko siya nung babae kaya naghiwalay silang dalawa. Ang sabi niya noon, Mama Mia, nung magkakilala kami ay halos 2 buwan pa raw ang nakalipas mula ng paghihiwalay nilang dalawa. So balak mo pala akong gawing rebound? Tanong ko. Tumawa ako para itago ang lungkot at dismaya na nararamdaman ko. Hindi naman sa ganon, Ivy, pero parang ganon na nga. Parang gusto kong gumanti sa kanya. Mama Mia, dun ko naisip na parang rebound sex pala ang nangyayari sa aming dalawa. Kaya hindi na ako nagtanong. Sinabi ko na lang sa kanya na congratulations. Pagkatapos noon, ay ako na ang umalis sa kama at nagbihis, Mama Mia, para umalis. Hindi na rin niya ako pinigilan. Pagkalis ko, Mama Mia, pagkasakay ko pa lang ng bus ay tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko lubos akalain na masasaktan ako ng ganito. Bakit ba ako nasasaktan? Wala naman kaming relasyon. At isa pa, Mama Mia, hindi naman siguro ako nakasira ng relasyon kasi wala naman silang relasyon nung mga panahon na nagkakilala at unang mga panahon na may nangyayari sa aming dalawa ni Rex. At isa pa,
Wala namang sinasabi si Rex sa akin na nagkabalikan na pala silang dalawa at ngayon ay ikakasal na. Kaya naman, tinanggal ko na ang number ni Rex sa cellphone ko. Tinanggal ko na rin siya sa friends list ko sa Facebook. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, ayokong makipagsiping sa isang lalaking ikakasal na sa ibang babae. Mama Mia, lumipas ang 2 buwan. Walang paramdam sa akin si Rex. Hanggang sa isang araw ay tinawagan niya ako. Magkasama kami noon ng best friend ko. Sinabi ko sa kanya na tinawagan ako ni Rex at gusto nitong makipagkita. Pinigilan ako ni Bea, Mama Mia. Ang sabi niya sa akin, dapat wag ko raw yung gawin. Dapat magkaroon daw ako ng delikadesa at respeto sa sarili ko. Pero sinabi ko sa kanya na huling pagkikita na namin yon dahil aalis ako at babalik akong muli sa Maynila. Doon ako mag-move on, Mama Mia. Inamin ko na rin kasi talaga kay Bea na na-fall ako kay Rex. Inamin ko sa kanya na minahal ko ang lalaking sinasabi kong kafubo ko lang. Kaya naman pinayagan ako ng best friend ko. Ang sabi niya 1 beses lang ha. Pagkatapos ito na ang huli. Pagdating ko sa loob ng hotel room, Mama Mia, ay nakita ko po si Rex. Malungkot ang kanyang mukha. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero wala siyang sinabi sa akin at agad niya lang akong sinunggaban ng halik. Ako naman, Mama Mia, ay hinalikan rin siya. At nagsiping kaming 2. Bumalik yung Rex na halos gibain na ang katawan ko habang nagsisiping kami. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko, hindi siguro totoong mahal ako ni Rex. Siguro pakiramdam ko lang ito noon dahil binigyan niya ako ng bulaklak. Kaya naman sinabi ko sa sarili kong buo na ang desisyon ko na umalis sa probinsya namin at bumalik na ng Maynila. Pagkatapos naming magsiping ay tinanong niya ako kung may nararamdaman raw ba ako sa kanya. Sabi ko, wala. Mama Mia, alam ng Diyos kung gaanong pagpipigil ang ginawa ko sa sarili ko para wag sagutin ng oo ang tanong niyang yon. Alam ng Diyos kung gaano ko pinigilan ang sarili ko para wag aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Pagkatapos ko siyang sinagot ay ako naman ang humalik sa kanya. At ako naman ang nagbigay serbisyo sa katawan niya. Panghuling serbisyo ko sa kanya yon. Hanggang sa Mama Mia, napagod siguro si Rex sa ginawa namin at nakatulog siya. Nung makasiguro na ako na nakatulog na siya, ay agad na akong nagbihis at dahan-dahang umalis sa hotel room na yon. Ayoko kasing magising siya. Yun na ang parang goodbye sex naming 2. Pagkatapos noon ay inihatid na ako ng kaibigan ko sa airport para bumalik na ako ng Maynila. Mama Mia, tinawagan ko na lang ang mama ko at pinaalam ko sa kanya ang desisyon ko. Ang mama ko naman ay supportive sa akin kaya pumayag na rin siya. Mama Mia, pagdating ko sa Maynila ay pinilit ko namang maging masaya. Pinilit kong makipag-meet ng iba't ibang tao. Pinilit ko rin na ibigay sa ibang lalaki ang sarili ko para makalimutan ko si Rex pero hindi ko naman magawa. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa rin siguro ako totally bad girl. Kasi nga kung bad girl na ako totally, dapat iba't ibang lalaki na ang pinapayagan kong gumalaw sa katawan ko. Pero bad girl pa rin ako dahil pinayagan ko si Rex na may mangyari sa amin kahit wala kaming relasyon. At ako pa talaga ang nagbungkahi nun. Mama Mia, tinanong ko si Rex, tinanong ko ang sarili ko noon, kung kaya ko ba talaga ang sarili ko, kung kaya ko ba talagang mag-move on. Pero sabi ko naman, wala na akong magagawa. Ikakasal na ang lalaking minamahal ko. Kaya naman, pinigilan ko rin ang sarili ko noon. Pinigilan ko ang sarili kong bumalik. Hanggang sa lumipas na ang 10 buwan. Sabi ko sa sarili ko, panahon na rin siguro para bumalik ako at balikan ng mama ko. Nakukonsensya na naman ako dahil sa pang-iiwan ko kay mama. Alam kong tumatanda na ang aking nanay at wala na siyang ibang kasama pa sa buhay. Kaya dapat ay bilang nag-iisa niyang anak ay nandoon ako palagi sa tabi niya. Kaya naman bumalik na ako sa amin.
Pagkabalik ko sa amin, Mama Mia, ay sinalubong ako ng kaibigan kong si Bea. Tuwang-tuwa siya at sinabi niya na may ipapakilala siya sa akin. Iba't ibang lalaki na ang pinakilala niya sa akin, pero wala pa rin akong nagustuhan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay pumunta ako ng ospital dahil nandoon ang nanay ko at nagpapacheck up. Sinamahan siya ng pinsan ko. Sumunod na lang ako sa kanila dahil hindi ako nagising ng maaga. Pero pagdating ko sa ospital ay nakita ko doon muli ang lalaking pinilit kong kalimutan sa loob ng ilang buwan. Si Rex, Mama Mia. Nagulat din siya nung makita niya ako, pero ngumiti siya sa akin. Ako naman ay umiwas ng lakad ko at pumasok na sa loob ng ospital kung saan nandun ang mama ko. Pagkalabas namin ay wala na si Rex. Pero Mama Mia, kinabukasan ay gulat na gulat ako dahil nasa bahay namin si Rex at nagpapaalam siya sa nanay ko na liligawan niya raw ako. Tumawa naman ang nanay ko at ang sabi niya, Mama Mia, ay pwede raw akong ligawan dahil wala naman daw akong boyfriend. Kinindatan pa niya ako noon. Mama Mia, pinapaalis kong pilit si Rex. Sabi ko sa kanya, bakit niya ako liligawan may asawa na siya? Sino namang may sabi sa iyong may asawa ako? Bakit wala ka bang asawa? Tanong ko. Wala. Hindi na tuloy yung kasal namin. Kasi sumama na naman siya sa iba eh. Pero this time hindi na ako nasaktan. Natuwa pa nga ako. Dahil pwede ko nang ipaglaban ang babaeng mahal ko. Kaya lang iniwan din ako ng babaeng mahal ko eh. Umalis siya nang walang paalam. Bakit mo ako iniwan, Ivy? Tanong niya. Rex? Doon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong maiyak. Inamin ko na sa kanya na nasasaktan ako nung sinabi niyang magpapakasal na siya. Inamin ko na sa kanya, Mama Mia, na nahihirapan akong tanggapin na mawawala na siya sa buhay ko. Kaya naman, Mama Mia, noon din ay niyakap ako ni Rex at hinalikan. Ang sabi niya, sadya siguro talagang itinadhana kami para sa isa't isa. Ang akala nga raw niya ay hindi na niya ako muling makikita pa. Pinuntahan raw niya ako sa bahay namin. Hinanap niya raw yung address ng pinsan ko dahil nakilala na rin daw niya ito. At nung nalaman niya kung saan ako nakatira ay pinuntahan niya ako at hinanap. Kaso nga lang, Mama Mia, hindi niya ako nahanap dahil umalis na nga ako at nagpunta na ng Maynila. Pero ngayong nandito ka na, Ivy, hindi ko na palalagpasin ang panahon na to. Hindi ko na palalagpasin itong pagkakataon na to. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ako din naman ay hindi ko rin palalagpasin ang pagkakataon na makasama siya at mahalin siya. Nung araw din na yun ay opisyal na naging kaming dalawa ni Rex. Masayang masaya ako, Mama Mia. Ang sabi ko noon sa sarili ko, eto na ang magiging simula ng mga maliligayang sandali ng buhay ko. Ito na ang magiging simula na magiging maayos ng muli ang puso ko. Pagkalipas lamang ng halos 7 buwan ng relasyon namin ni Rex ay nagpropose siya sa akin ng kasal. Agad naman akong umoo, Mama Mia, dahil magto-28 na rin ako nung mga panahon na yon. Mama Mia, sabi ko pa sa sarili ko, ay eto na nga ang kaligayahang matagal ko nang inaantay. Eto na siguro ang good karma ko dahil sa ginawa sa akin ng ex kong si Jordan noon. Hanggang sa maikasal na nga kaming dalawa ni Rex. Masayang-masaya ang buhay naming may asawa. Although, Mama Mia, may pagkasilosa ako dahil alam ko naman talaga na habulin ng babae itong asawa ko dahil maganda ang kanyang pangangatawan, ay iniintindi ako ni Rex. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay ganun talaga akong magmahal. Selosang selosa. Pero inintindi lang niya ako. Hanggang sa inaway ko siya ng inaway, Mama Mia.
Pero doon namin nalaman na kaya pala ako mas lalong naging selosa ay buntis pala ako. At nung nalaman nga namin na buntis ako, ay masayang masaya din kami. Hanggang sa pinanganak ko na ang panganay namin ni Rex. Ilang buwan lang matapos akong manganak, Mama Mia, ay dumating na naman ang panibagong dagok sa buhay ko. Nawala po ang mama ko. Pero naging masaya na rin ako noon dahil bago siya nawala ay nakita muna niya ang apo niya at nakalaro na muna niya. Sinamahan ako ni Rex at dinamayan ako habang nagluluksa ako sa pagkawala ng nanay ko. 2 taon ang lumipas at pinanganak ko ulit ang pangalawang anak namin ni Rex, Mama Mia. Akala ko ay magiging tuluyang masaya na ang buhay ko. Akala ko tapos na ang mga pagsubok, natapos na ang mga masasakit na bahagi. Kaya lang, Mama Mia, isang araw ay napatay po sa engkwentro sa trabaho ang asawa ko. Masakit na masakit yun para sa akin. Namatay si Rex, Mama Mia, sa kanyang tungkulin. Habang naiwan sa akin ang 2 naming mga maliliit na supling. Mama Mia, halos hindi ako makamove on noon. Halos nawalan din ako ng rason para mabuhay pang muli. Naisip ko ang mama ko. Ganito rin siguro kasakit ang nararamdaman niya nung mamatay ang papa. Napakahirap, napakasakit. Gusto ko na lang sanang mawala na lang din pero hindi maaari. Wala nang ibang sasamahan ang anak ko, Mama Mia. Wala nang ibang mag-aalaga sa mga anak ko kundi ako na lang. Wala nang ibang magmamahal sa kanila. Kaya kahit mahirap, kahit masakit, kahit alam kong parang hindi ko kakayanin ng lahat ay pinilit ko ang sarili kong bumangon. Pinilit ko ang sarili kong ipagpatuloy ang buhay ko. Dahil may pensyon naman kami ng mga anak ko, mula sa trabaho ni Rex, Mama Mia, ay pinagpatuloy ko na lang ang online job ko nang sa ganon ay masubaybayan ko ang mga anak ko. Mama Mia, habang lumalaki sila, may naiisip ko na mag-iisa rin pala ako balang araw. Kasi itong mga anak ko, kapag lumaki na sila ng husto ay magkakaroon na rin sila ng mga sarili nilang buhay. At mga kaibigan kong concern sa akin, Mama Mia, ay lagi nilang sinasabi na bata pa raw ako. Makakahanap pa raw ako ng lalaking magmamahal sa akin at tatanggap ng buong buo sa mga anak ko. Pero Mama Mia, masyadong mataas ang standard na naset ni Rex sa buhay ko. Masyadong mataas ang standard na nasa puso ko dahil si Rex yun. Hindi naman po sa pagiging ipokrita pero inisip ko na rin naman po paano kaya kung magkaroon ako ng panibagong karelasyon o asawa. Kaya lang hindi ko po talaga magawa. Hindi ko alam kung dahil nakokonsensya ako, Mama Mia, o kung dahil lang ba sa hindi pa talaga ako nagmamahal ng panibagong tao. Hindi ko alam kung may darating pa talaga sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong plano ng tadhana. Dahil isa lang po ang natutunan ko sa buhay na pinagdaanan ko, Mama Mia. Kahit anong iwas mo, kahit anong ingat mo, kung masasaktan ka, kung nakatadhana kang masaktan ay masasaktan ka talaga at wala ka nang magagawa pa doon kundi tanggapin ang mga nangyari at baunin ang leksyon na nakuha mo mula sa mga sakit na pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa buhay ko, kung may darating pa bang bagong pag-ibig sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay kontento na muna ako sa mga anak ko. Sa ngayon ay nag-aaral na po ang panganay kong anak sa preschool. Mama Mia, maraming salamat pala sa iyong programa dahil isa po ito sa mga pampalipas ko ng sama ng loob. Isa po ito sa pampapawi ng sakit na nararamdaman ko. Dahil kahit hanggang ngayon, Mama Mia, hindi ko pa rin po buong natatanggap ang pagkawala ni Rex sa buhay ko. Ang pagkamatay ng lalaking nagmahal sa akin ng totoo. Maraming salamat po, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Ivy.
Maraming salamat, Ivy, sa isang napakagandang kwento na ibinahagi mo dito sa ating channel. Totoo nga ang sinabi mo. Hindi natin masisigurado kung anong mangyayari bukas. Tanging ang Diyos lamang at ang tadhana lamang ang nakakaalam ng lahat. Wala tayong ibang magagawa kundi ang magdasal. Magdasal ng mas mahigit pa ng pananampalataya at lakas ng loob. At syempre, tibay din ng ating mga puso na malagpasan natin kung ano man ang mga pagsubok na nakalaan para sa atin. Naway, darating ang araw na magiging tunay at totoo ka ring masaya. Kung ano man yon, ipagdadasal namin yon. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na i-share natin ang kwento ng iyong buhay dito sa ating programa. Ikaw po na nanonood ngayon, kung bago ka man sa ating channel, welcome po. Maraming salamat sa pagtambay. At syempre kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like and share ng video na to at paki-click na rin ng notification bell kung nakapag-subscribe ka na. Kung hindi pa, mag-subscribe muna, tapos click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.